Hello, hello mga kabataan. Panibagong Sabado at patuloy po natin pag-uusapan ang napag-usapan po natin noong nakaraang Sabado tungkol po sa Department of Education Budget Allocation. Magandang hapon po sa lahat at sa ating mga manonood. Ang mga kasama po natin ngayong hapon ay sina Levin, Kuya Akim at Sir Alce. At kamustahin po muna natin ang ating mga kasama. Unahin muna natin si Levin. Hi Levin! Hello, Ate Daisy. Okay naman ako ngayong araw. Medyo makulimlim ang araw pero ayun. Kamusta naman po si Kuya Akim? Ayaw ko makulimlim kay Levin, sa amin naman umuulan. So, ayaw pagpag-sa din na po kung yung tawag ko nilagay ko sa tela ko kasi ipat para marinig ko kayong lahat dito sa Kalandag. And of course, para tuloy-tuloy pa rin po ang laban kasi malakas ang ulan dito sa Kidapawan. Pero aside from that, no, this week napaka-hectic ng schedule natin. Kasi sa akin kasi feeling ko na kapag nag-finish ceremony kami last Webes, and of course, no, we are ready to send na in different assigned schools, no, kasi nag-internship na kami. And this is the first time that I will announce here, no, kung saan ako ma-assign, of course, no, none other than Manongol National High School. So sa mga taga Manongol National High School dyan, no, abangan niyo po ako dyan this coming Tuesday. Ayan, no. Dito ko lang muna ni-reveal, pero of course, no, good luck sa amin lahat, God bless sa ating lahat. At saka sa lahat din na mga fourth year students, no, yung nasa OJTs at sa mga internships nila, laban lang ho tayo, no, dahil tayo dito ay laban lang din ho. Ayan, no. Of course, no, may magbabalik din po kasi last time nandito rin siya, no, para ibahagi yung kanyang expertise, kumbaga, wow, expertise, no. So let us all welcome Sir Alce. Hi, Sir Alce, and kamusta yung episode mo and kamusta ka this week? Ayan, magandang tanghali, magandang hapon po sa ating lahat, no. Salamat muli sa pag-imbita. Magbabalik muli si Alice, ito po si Alice po ng Social Watch. Ayos naman po ang buong buong week na nagdaan na ito at na medyo naging busy lamang dahil din sa mga naging proyekto rin ng Social Watch. Patungkol actually sa budget tagging for children. Yun yung pinaka-programa namin na pinupush ngayon. At hopefully ay magkaroon ng magandang resulta rin ito dahil ito ay magiging magandang transparency and accountability tool para masiguro ang budget para sa mga bata. Yun po. Ayan, maraming salamat Sir Alce, no? Thank you so much for, of course, din sa pagtulong mo hindi sa ating budget, no? Sa ating bansa, no? Especially sa mga bata, ayun, no? So, ayan, Daisy, kamusta ka rin? No, siyempre, di ka rin makakalimutan, of course. Hello po sa ating lahat. Okay naman po. Naging super duper to the max busy lang po ngayong week kasi naging immersion na po gano'n and malapit din po yung assessment. Kaya po naghahanda rin po Kuya Akim. Ayan, maraming salamat, Daisy. Ayan, maraming salamat, Daisy. Ayun, laban na laban yung mga signals natin dito. Kasi nga, hindi maganda yung panahon sa ngayon, no? And of course naman, no, last week nga pala, at hindi na pag-usapan ang tungkol sa, of course, budget allocation pa rin, no? Dun sa national budget din natin, no? Especially sa DepEd. And of course, no, dahil nga sa national budget na yan, ay nagkaroon tayo ng part 2 kasi marami pa tayong dapat at gustong malaman. And of course, last week nga pala, no, tawag nito, ay nagkaroon tayo, ng tinatawag natin na International Day of Education this week, no? So, ayan, no? Umatin tayo sa iba't ibang mga seminars tungkol sa education. Ay ngayon, ipagkatuloy natin, no? At konektado dito ay ang pagtalakay pa rin hindi sa budget, no? 2025 GAA na budget natin, lalo na sa DepEd. Ayan. At alam ko, marami pa tayong gustong malaman, no? Kumbaga, marami tayong mga curiosity in mind, no? Na dapat nating matutunan, no? At dapat nating malaman, no? Kasi nga sabi ni sa akin na transparency, no? Doon talaga lalabas yung word na yon. Kaya
Kaya samahan niyo po kami ngayong hapon na ito dahil nga para rin sa inyo, para sa ating lahat ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Kaya, of course, let's go. Simulan na natin. Ayan. So, of course, unahin natin kasi nga, na-miss din natin si Sir Alce. Kasi gusto ko rin ito matanong sa kanya last week, pero since kinapos tayo ng oras, so tuloy din sa ngayon. No? So, Sir Alce, meron bang mga trends o patterns sa pagtaas o pagbaba ng budget allocation ng DepEd sa mga nakaraang mga taon? May mga ganun po ba? Sige po. Mag-share lang din po ako ng screen, no, para makita rin natin yung mga trends. Ang mahalaga po siguro nating mapakita sa trends, no. Ito yung pinakita ko rin no last week, no, yung basically 6 na taon, no, na budget, no, ng Department of Education, DepEd. At makikita natin actually naman, no, na mayroong nominal o incremental increase. Kung sinabi natin incremental o nominal increase, may increase talaga yan sa bawat taong daan. Nakita nyo nga rito, mula 533 billion o 534 billion ay umakyat ito sa 793.2 billion ng 2025. Although sa panahong ito ay proposed budget pa lamang, no. Ang meron, sorry. Ang pagkakaalam ko ay, wait lang po Ayan, so basically, yung GAA, yan po ay naging 737 billion, no? Basically, mga 20 billion yung binaba, no? Pero makita po natin dito, makita nyo nga, ba yung kulay green dito na data ay 15.0%, 2%, 11%, 8, 9%. So meron talaga siyang increase, no? Growth rate yan. So merong increase yan every year. Pero kung makita po natin actually, doon sa parte naman din, nung sa percentage of national budget, medyo yan ang nagiging problema dahil parang stagnant, no? Dahil parang between 12 to 13% lamang ang bahagi ng pambansang budget ang napupunta sa DepEd. And kung makita din po natin, as percentage ng GDP, pag sabing GDP, yan po yung gross domestic product, yan po yung yung mga sum ng mga produkto at serbisyo na ginagawa sa isang taon, at yung pong parte ng DepEd, no, o yung government spending natin, no, sa education ay doon lamang siya sa 2.8, 3.1 to 2.8%, no, sa isang taon. Although masasabi din naman natin na hindi yan ang kabuuan ng edukasyon, dahil nandito rin naman po syempre yung syempre sa education din naman yung sa state universities and colleges, sa tertiary education, mayroon din syempre yung technical vocational. So maaring sa parte nung sa DepEd, ang kanyang contribution ay nasa between 2.8 to 3% of the GDP. Pero kung makikita po natin sa susunod na slide, ito po ay galing sa UNICEF po, no, na data, hindi pa rin talaga lumalampas, no, sa 4%. Kasi di ba po ang standard po na dapat na government spending sa education ay between 4 to 6% ng GDP. At sa Pilipinas nga po sa nagdaang 5 taon, hindi makita, datos po 2017 yung dark blue, at yung light blue naman po ay yun po yung 2021, ay nandun lang tayo, na-stuck tayo dun sa below 4% or just barely 4% ng GDP. At ito yun, no? Makita natin, di ba? Ito yung target 4%. Yung 6% ito po yung red. At kung makita po ninyo, medyo yung towering po dyan ay yung Timor-Leste, no? Na nasa like just below 6% of their GDP. At yung ito, siyempre po yung iba rin naman bansa ay nandun din sila sa may parte ng below 4%. At siyempre naman, medyo kung makita naman natin, medyo mas mataas pa rin naman yung ating binabahagi sa GDP doon sa average ng East Asia, no? Around like mga 3+% yan ng GDP. Ayan po. And ito po, sabay ko na din, nagkaroon in terms ng government spending efficiency sa education, medyo doon po tayo no? Doon po tayo medyo naglag
Dahil po nung pre-COVID, yan po ay 0.67%. Ito po yung Philippines, no? 0.67%. At kung makikita po niyo sa datos na ito, galing po ito sa datos ng CPBRD, base po dun sa kanilang data and development analysis, ay ang Pilipinas po nung una, nung pre-COVID, ay na 0.67 ang ating pong score sa education spending efficiency. No, yung DA po ay data and development analysis. At makita po natin na pababa siya ng pababa, no? Mula pre-COVID 0.67, naging 0.4 na lang siya, no, na ang early COVID, at hindi talaga tayo naka-recover. Kasi 0.36 po yan ng late COVID. Kaya makita po natin na ang education system natin talaga ay hindi pa rin talaga na-overcome yung mga naging epekto ng ating ng daang COVID-19 pandemic. At yun po yung talagang pinakamatinding naging epekto sa ating education system. Yan po yung mga ibang datos din natin patungkol po sa DepEd, at syempre pinakamalaking bahagdan ng budget, no, ng buong DepEd ay nasa Office of the Secretary, at syempre yan po ay actually 99% actually halos, no, ng budget ng buong DepEd ay nandoon sa ating Office of the Secretary, kasi nandoon lahat ng mga programa ng DepEd, attached agencies like ECCD Council, National Academy of Sports, National Book Development Board, National Children's Television, National Museum, at National School for the Arts. Yan po ang bumubuo din sa buong DepEd, no? Nasa ano lang yan, 1% ng budget ng DepEd. At yan naman yung budget natin, no, by expense class. So yung paano yung gamit ng budget. So mas marami talaga ang na-allocate po doon po sa personal services o personal expenses, kung saan po dyan po naka-allocate yung mga sweldo ng mga teachers at saka mga non-teaching positions. At syempre yung budget po sa programa ay po yung MOE, no, maintenance and other operating expenses. At syempre po yung mga sa construction, no, sa equipment, dyan naman po yan sa capital outlays. Ito yung ibang budget naman natin by regular programs. So makita po niyo talaga na ang pinakamalaking budget ay napunta sa support to schools and learners program. Actually, dyan po nakalagak yung budget po sa operations of schools mula kindergarten hanggang senior high school. Na 600 billion. Actually, dyan din nakalagak yung ibang mga sweldo ng mga teachers. At yung po naman sumunod dyan ay yung budget po sa basic education inputs. Nandyan po yung budget for the basic education facilities, at saka po computerization program, at syempre pati din po yung sa school-based feeding program. Andiyan din po nakalagak yan. Syempre iba pong mga iba pang mga budget ay naka-live na po dun sa iba pang mga sweldo. Doon po yung sa General Administration Support to Operations, at saka po yung Education Policy Development Program. At kung makita pa ninyo, yung pong sa Inclusive Education Program ay 6.1 billion. Ngunit yan po ay nasa 1% lamang ng budget ng DepEd. At syempre po, andyan din po yung iba pang mga programa like Education Human Resource Development Program. At maganda rin actually tignan yung budget na 1.5 billion dun po sa e-learning project, no, in public schools, at saka po yung Teacher Effectiveness and Competencies Program. Ayan. At yun naman po nabanggit natin kanina kung ano yung mga trends sa iba't ibang programa. Kung makita nyo po talaga may tatlo talagang pinaka-budget po na talaga nabawasan sa ating GAA 2025 kumpara sa panukalang budget ng 2025 ay yung new school personnel positions, yung pong computerization program, at yung pong basic education facilities program, no? Actually, yung talagang pinakamalaki ay yung computerization program na 9.9 billion halos ang ibinawas. Although mayroon din tayong increase po doon sa budget ng learning materials for learners with disabilities, sa indigenous peoples education, madrasa education, at saka po yung special needs education program. And syempre po, mayroong 40.5 billion ang budget na binibigay po sa government subsidies to private education, mula po yan sa yung educational service contracting, tsaka po yung mga senior high school voucher program ng DepEd. At yan po basically ina-outsource ng gobyerno sa private schools ang pagpapaaral sa ating mga estudyante.
Yan po basically ang GASPE, no, ng program. At ito na po, yung nabanggit natin, yung pinaka-major decreases natin ay yung tatlong programa na iyan, no? New Schools Personnel Positions, Computerization Program, at Basic Education Facilities. So yun po muna ang ating mga trends, no, sa budget ng DepEd. Salamat po. Nakamute pala ako. Thank you so much, Thank you so much po sa kasi na-mention niyo po yung ano ba yung mga sector ng edukasyon na tumaas, yung bumaba, ganon. But, balik ko tayo, Sir Alce, dun sa dun sa, yung parang data ka na yung parang yung dun sa pre-pandemic, early pandemic, at saka yung dun sa may pandemic po, Mhm. na slide po. Okay lang po Sige. kung ibalik po. Balik natin. Oo, sige. Hanapin natin muli ang data na yan. Ayan, okay. Parang it sounds, interesting. Ito po. Ayan. Yan po ang, sorry. Ba't di yan? Okay Ayan. lang ho. Ito. Yeah. This one. Yung Ayan pong po. government spending efficiency in education, no? Iyan po yung mga ano yan, no? Set ng data describe po, no, ng efficiency ng ating government, no, sa pag-spend po in education. So may tatlo pong klase ng data diyan, no? Muli, no? Explain ko. Yung pre-COVID, yan po yung bago mag-COVID, ang ating efficiency score diyan ay 0.67. And kung makita po niyo yung dotted line diyan, ibig sabihin we're above average, no, at that point. Pero noong naging nung kasagsagan ng COVID, no, early COVID, ay naging 0.4 ang ating score, efficiency scores. At syempre po, actually ito yung nakabahala dahil ibig sabihin, late COVID, sabihin naka-recover na tayo sa COVID kahit paano, ay hindi pa rin naka-recover ang spending efficiency score natin. Actually, bumaba pa nga yan na 0.36. Oo. Kaya yun nga, kumbaga nag-suffer yung ating education system pa din kahit na kumbaga lingering effects nga, no, ng pandemic. Hanggang kahit na ngayon na medyo humupa na yung epekto ng COVID-19. Opo. Thank you so much po, sir. Actually, tatanong nga din sa lahat din po, kasi nga, late pandemic na, pero bakit hindi pa rin nakaka-overcome o nakakabawi yung, of course, yung bansa natin when it comes, no, doon sa epekto ng COVID sa education. So, na-analyze niyo po ba, Sir Alce, kung ano yung mga naging factors po, bakit still pa rin na parang hindi pa rin, kumbaga hindi pa rin bumalik sa dati yung parang yung government efficiency pagdating sa education. Bakit hindi pa rin siya tumaas ganun kasi nga bumalik na yung ekonomiya natin, mas marami ng tawag nito, mas marami ng yung economy natin mas continue pa yung operation niya kasi nga kumbaga medyo humupa na yung COVID. So, ano yung mga factors? Bakit ganun pa rin? Parang yung niya is tawag nito, yung parang yung status niya is parang nasa COVID pa rin, oo. Ano yung mga naging factors po? Bakit ganun pa rin po, sir? Actually, ang masasabi ko lang dyan, syempre din, yung implementation kasi syempre medyo siguro nung panahon ng pandemic, syempre nahirapan din tayo sa spending lalo na sa ibang mga programa like infrastructure, no? Syempre kailangan face to face 'yan, no? Tsaka syempre medyo nagkaroon tayo ng malaking budget actually dun sa flexible learning options, no? Dahil nga syempre mga modules ng mga panahon na COVID at syempre yung sa digital digital aspect, no, ng education. Tingin ko, I think syempre yung implementation may mga talaga may mga talaga, no, problema rin talaga sa implementation siguro ng DepEd at nahirapan silang makapag-spend, no, ng maayos patungkol sa kanilang budget, no. At siguro yung hindi pag-recover yun din ang kailangan ding actually alamin, no, sa DepEd kung bakit syempre meron tinatawag tayo na learning recovery program, no, ang DepEd. At syempre kailangan din talagang tanungin ng DepEd diyan kung anong nangyari, kung ano ang naging status na o progreso ng implementation ng National Learning Recovery Program. Dahil syempre yung datos niya pinapakita,
pinapakita ang datos na yon na merong yung yung spending efficiency ay bumaba pa halos, no? 0.67 naging 0.36 nung huli. Anong naging problema sa implementation? Anong naging problema dun sa pag-spend mismo, sa spending, no? Syempre hindi naman agad kumbaga, hindi agad na-release ang pondo, no? Kailangan din syempre ng report, syempre, no, patungkol sa budget utilization, no? Mahalagang aspekto 'yan ng ng spending, no, yung budget utilization, syempre implementation ng programa. Actually, mas ang DepEd din na makakasagot diyan, pero I think lang talaga na meron pa rin talagang malalaking dagok, no, sa implementasyon ng mga programa ng DepEd. Kaya yung spending efficiency ay ganoon pa rin, no, talagang naglagyat, hindi talaga tayo naka-recover dun sa pre-COVID levels natin ng spending efficiency. At yun ang kailangan mas may ayos, no, sana ng pamunuan ng DepEd. Ayun, maraming salamat po Sir Alce, kasi nga di ba, para po sa akin, napaka-importante po talaga, lalo na dun sa computerization, kasi yung dumalo kami sa GCE, I think first day po yun sa after ng piling ko. Some countries, Mongolia, Korea, gano'n, parang kung titingnan natin guys sa mga reports nila, parang nasa highest level na sila po, kasi nga, parang nakaka-amaze per students, may mga gadgets na nagagamit sa kanilang learning, ganon. But sa atin is, but really understand, no, talagang nahihirapan pa rin when it comes sa pag-implement ng mga programs, ng inline sa DepEd. So that is why mahalaga pa rin talaga na kada implementation nandiyan yung monitoring and evaluation. Nang sa ganun is talagang malaman natin is effective ba siya, nandun ba talaga ang naging worthy ba siya yung program na yun, at saka ano pa yung dapat dating gawin na para ma-improve yung program na yun. Kasi ang dami pang kailangan sa DepEd, marami pang kailangan na dapat mapunan, of course, no? Nariyan yung, of course, computerization, yung inclusive education talaga na ina-advocate natin sa Imus Philippines, no? Sana, pag ito, yung progress is kahit na dahan-dahan sana, at least present pa rin po siya, no? So, kaya naman gusto kong tanongin, yung kasama natin ito sa Kalambag, based yan sa Levin, oo. Ano ba yung tawag nito? Ano yung masasay nyo? Ano ba yung comments nyo regarding din sa naging bahagi, yung binahagi sa atin ni Sir Alce. So, unahin kita, Levin. Ayan, Levin, baka may gusto kong itanong kay Sir Alce, o baka may gusto kang i-comment, So, gano'n. kasi ito parang nasa isip ko to, matagal ko na itong nasa isip. So parang kasi sinabi niya yung tungkol sa PISA, 'di ba? Yung like ano ulit 'yun, yung 15 out of Sige, pakita ko 'yon. Hindi ko pa pinakita ngayon, ngayong sa programa. yung Sige, pakita natin. 75% Ito, of 15-year-old Filipino learners ayan. parang scored So, below yan. minimum level. Mm. Yan po. So parang ano po ba pwede maging epekto nito sa atin po? So like kung ano posibleng epekto dito sa ating edukasyon, so sa ekonomiya at lipunan ng ating bansa po ngayon? Sa at ano po Hmm. pwede gawing hakbang ng pamahalaan po natin na para paayusin po ito? Yeah. Actually, ito ay galing actually siyempre sa PISA. Yung PISA naman ay Program for International Student Assessment. So, tinag-aaralan diyan yung performance ng mga estudyante, no, patungkol sa math, science, reading. At glaring talaga yung naging resulta dahil sa nakaraang dalawang iteration ng kanilang review or assessment ay talagang tayo ay nasa below level 2, no? Makikita natin dito yung ating scores, so minimum level of proficiency in math, reading, and science literacy. Siyempre, ang epekto nito, siyempre, pagka naging parte na, kayo ay naging parte na, siyempre, ng working force, siyempre, yan ay, talagang lalabas, no? Yung magiging epekto niyan sa quality ng maging workers,
course, syempre, yan talaga yung ano diyan dahil syempre malaking aspekto ng pag-unlad din ng tao, syempre ang edukasyon. At yan ay makikita natin dito na ito yung mga resulta ngayon. Syempre, medyo nangungulila talaga tayo pagdating sa ano, ito, PISA scores din ito. Medyo nangungulila na talaga tayo, no? Kumpara sa ating mga nabanggit nga niya nung kanina ni Akim yung mga kapitbahay natin, no? Ito talaga, makita nyo talaga rito na tayo medyo nasa second to the last talaga tayo, no? Sa ating mga ano lang to, sa ASEAN lang ito, sa ASEAN pa lang ito, tayo ay medyo nangungulelat na rin, no? Pagdating po sa overall performance po sa PISA. Ayan. Dun sa tanong mo na kung anong dapat gawin ng gobyerno, syempre, marami din kasing talagang aspect, no, ng education na kailangang repasuhin, ano. Siyempre makikita natin actually yung prioritization nila doon sa national budget. At kung makita natin in terms of the national budget, yung pinakamalaki nilang ina-allocated nga sa napakita ko nga sa inyo kanina ay doon sa support to learners and support to schools and learners program kung saan nandiyan po nakalagak yung mga budget patungkol sa operations ng schools. Sabihin sa schools mismo, no? Operations of schools. So, kumbaga, nandoon talaga yung prioridad din, no? In terms of the programmatic level, nandiyan ang prioridad po ng DepEd, ano? And syempre marami pa ding aspekto na kailangan tignan, pero ako sa tingin ko kailangan nating tignan din, no? Sa inyong perspektibo kayo din kasi especially do sa support to learners and support to learners in schools program, o schools and learners program, makita natin dito na dahil nandito nga ang budget, no? MOE actually ito ng schools nandito tsaka yung mga teachers, no? Sweldo ng mga teachers nandito rin, no? Kayo mismo, dahil kayo mismo first hand na nakakita ng sitwasyon. Sa baba, kayo rin na nakakita ng annual investment program, tama yun? AIP? AIP ba yun? School Implementation Program, SIP. Kayo din na mas makakita noon. No? At kayo, yun. Ibig sabihin, tingnan ninyo ang datos, tingnan niyo ang plano ng eskwelahan at ibangganin nyo sa inyong experience sa ground. Kung paano mas ma-improve. Kasi syempre kailangan magsimula tayo sa kumbaga kasi syempre tayo mga estudyante, no? Although syempre may ginagawa ang national government, no, na syempre sa kanilang level, no, kung paano aayusin ang educational system. Pero sa ating mga estudyante, doon tayo magsimula sa ating mga eskwelahan. Doon natin simulan ang pagpa-participate, no? Sa school MOE, no? Simulan natin doon, no? Syempre sa local, yun namang SEF, yung Special Education Fund, no? Mahalaga rin, ma-engage po ninyo yun. Yun po yung masasabi ko lang din na simulan natin sa ating level na tayo mangialam sa budget ng schools. And of course, pati yung Special Education Fund. Ayun. At doon po tayo mag-try na mag-influence. Siyempre, sa perspektibo ninyo, sa youth sector, kung paano ninyo, ano ba yung mas maiging i-propose o imungkahi sa eskwelahan para mas mapagbuti, mas ma-improve natin ang sitwasyon ng ating school system or sa level natin, syempre, kahit yung outcomes, di ba? Yung outcomes, yung mapapababa yung dropout rates, no? Mapa-improve yung ating performance, diba? Sa math, science, no? And reading, no? So yung mga ganun, no? Although syempre outcome level 'yon, magandang tingnan din natin syempre sa school improvement plan tsaka sa annual investment plan, nandiyan talaga yung mga datos sa patungkol sa operations ng eskwelahan. So yun po yung mga maganda lang din natin pagsimulan patungkol sa pag-improve po ng education system. Ayan. Ayan. Yung additional, tawag nito, Levin, baka may gusto kang idagdag o wala na, no? So, balik tayo dun sa yung parang, yung meron yung math, science, at saka reading, siyempre, as a teacher rin, na pag-aralan din namin yan, no? Yung mga factors na bakit ganon. Kasi nga, para sa akin kasi, para din tayo mga educators, tawag nito, dun kasi yung parang, nagtuturo ka sa isang subject na hindi naman aligned sa'yo, hindi mo major. At ayun na-mention ko to last week, na
PLE ka, gumadyat ka as PLE major, pero nagturo ka ng math. Siyempre kung ikaw ganon, hindi mo siya masyado expertise, may mga factors na hindi mo maituturo ng maayos yung subject na yon. So parang yun din ata yung naging reason bakit medyo nangungulelat tayo ganun saka sa science. Although marami namang yung budget ng major in general science, most of them is nag-top notch pa nga nung last September na last exam. Pero bakit nangungulelat pa rin tayo sa ganung sa ganung subject, and of course sa math din na marami namang math majors na pwedeng magturo ng math, no? Kasi nga, sabi nga, kakulangan sa budget sa pag-hire ng mga professionals inline dun sa tawag nito, sa inline dun sa major na yun. At saka isa pa, kumbaga, nagmamatter ata yung rami ng teachers sa rami ng students. So, kung may kakulangan man ng teachers sa ganung subject, is yung ibang na lang, yung ibang mga majors na rin, yung pinapaturo sa mga ganung subject, example, yung math at saka science, ganun So, parang napakahirap din sa isang teacher na mag-a-adjust na naman siya, tawag nito, papasok niya sa isang subject na hindi naman niya major, although meron tayong term na flexible dapat yung mga teachers, and sana hindi naman maging ganun talaga forever na maging ganun yung sistema kasi mahirap din para sa amin no na lalo na ngayon internship pa lang kumbaga nag-iisip na ako paano makaturo ako ng minor, paano ko yun sa paano ako mag-a-adjust. So mahirap din sa part no. At of course no, sa pagdating naman din sa reading hindi naman aside na banggit din namin to sa mga ilang episodes po ng Kalambag na hindi lang sa tawag nito, although we have materials na provide naman, pero sa ibang schools hindi, yun yung mga realidad, especially sa mga rural areas, oo. Then, yung naging issue doon sa reading is, maraming students na kaya nilang magbasa, but ayun, di nila naiintindihan kung ano yung pinabasa nila. So, hindi lamang sa reading sana, maging sa reading comprehension na rin, na kung saan naunawaan nila, kung yung binabasa po nila, na sa ganun po ay, of course, no, mas umangat-angat din po yung rate natin, no, gaya ng sa ibang mga countries na rin, no, kasi gaya ng pinakita sa data ni Alce, ayun, nangungulelat talaga, and according sa PISA po yun, no, and we really hope, no, na yung mga ganitong factors is mapag-aralan ng ating mga education institutions, no, education agencies, no, and of course matugunan din. And I know, sa budget pa rin dito nagmamatter, so and we really hope na sooner or later, ma-address na rin itong mga ganitong factors, mga ganitong issues, no, pagdating sa ating education, so that maibigay yung kalidad na edukasyon na sa nangarapat sa mga kabataang Pilipino. Of course, nakabalik si Daisy. Hi sa'yo, Daisy. Ayan, habang inaayos pa ni Daisy, yung kanyang signal, o yung, baka kasi no, mahina talaga yung signal ni Daisy, no, ganun talaga, no, humihina yung signal. So, ano naman po kaya yung hakbang na, ano po kaya Sir Alce yung mo sa amin, na mga hakbang o na-advise mo sa amin ng mga hakbang na dapat ginagawa o gawin upang masiguro ang pondo para sa DepEd ay magamit ng wasto at epektibo. Oo. Bago ko sagutin yung tanong na yan, ito kasi magandang tignan, kasi makita natin dito, ito yung magandang pagsimulan ninyo rin, no? Kung gusto niyo mag-engage talaga sa pambansang budget, no, ng DepEd o sa budget ng DepEd, ito ang mga listahan actually, no, nung talagang ito yung mga listahan ng PAP, so Programs, Activities and Projects ng DepEd. At makikita niyo syempre sa plain sight, yung budget allocation levels, kung saan ang prioridad at kung saan ang hindi prioridad ng ating DepEd. So doon yung makikita yan. And yun, magandang tingnan nyo rin kung saan talaga ninyong gustong mag-engage dyan sa mga programang iyan, no? Ano na magiging mga kanina na nandoon sa support to schools and learners program talaga yung pinakabulto ng budget in terms of the programs. Ngayon, paano natin i-engage, no, pambansang budget ng budget ng DepEd? At paano natin ma-ensure na nagagastos ito ng husto?
Siyempre, number one dyan, siyempre, ay, parang nabanggit ko na nga rin kanina, no? Ay, pakialaman natin ang budget. Pakialaman natin ang budget. Sa national, siyempre, nandyan ang budget, no? Nakapost yan sa DBM website. Pwede natin pag-aralan. Parang itong ginagawa rin ngayon, na exercise, pwede natin pag-aralan ang DepEd budget, no? Ang kalakhan ng DepEd budget, meron ding ibang mga datos actually o mga budget briefs actually na nagpapakita rin ng iba't ibang aspekto, no, ng budget. Like halimbawa, ito by program, by expense class, no? Yung nakalista yung mga attached agencies, no? Ganyan ay pwede natin pag-aralan, no? At syempre, doon talaga tayo magsisimula sa pag-aaral ng budget. At pag napag-aralan natin yung budget, mag-engage na tayo. No? Siyempre, kailangan din natin capacity building, equip ang ating sarili kung paano mag-engage sa mga ahensya. Siyempre, pati sa local na rin ito, so damay ko na rin pati local level. Siyempre, may mga education units din sila at saka siyempre yung local school board. No? Siyempre, sa eskwelahan naman, sa school level, siyempre yung level po ng principal siguro dahil na dun sa school MOE, yun din naman ang i-engage natin. Meron din actually sa level din nga dun sa local school board, syempre pwede nyo ma-engage din dyan actually yung division o district offices, no, ng DepEd. So sa ganung level, wala din ang mababantayan. Syempre pipiliin yan din natin kung specific din sa ating capacity, no? Syempre kung anong titingnan niyo din, susuriin niyo din sa inyong level kung ano mas kaya natin o mas gusto nating pakialaman at this level ng gusto natin. Kasi pwede naman halimbawa sa school level, pwede sa district division level, pwede din sa LGU level, kung sa local school board yung special education fund at national, no? Ayun yung mga layers na pwede niyo pag-aralan kung paano mangialam sa budget. Ngayon, kasama din actually siyempre yung budget advocacy. Pag yung budget advocacy, mag-i-engage tayo sa mga ahensya, no? O sa mga offices, no? Sa mga program offices at kung ano yung inyong programa na pili, no, na pag-engage diyan ay doon tayo pupunta, no? Kanyari kung yan ba ay sa curriculum ba yan, sa learning materials ba yan, no? Sa special needs education ba yan, sa inclusive education ba yan. So yung mga ganung mga aspekto, syempre kayo yung makakapag-determine noon, no, kung ano yung mas prioridad ninyo na i-engage. Ngayon, pag kayo po doon na nag-engage na tayo sa mga ahensya o sa mga sa mga program offices, no, sa mga focal persons. Syempre aalagaan natin yung mga program in terms ng syempre pag-engage tayo sa kanila ay syempre magiging ano yan, no? Magiging parang hopefully long term pero syempre i-develop natin talaga yung ating pagkikipag-engage sa kanila eventually. And syempre pagdating naman po sa sa masisiguro kung paano masisiguro, no, na magastos ng tama, andiyan na papapasok actually yung budget monitoring o tracking. Syempre engage din natin yung mga same offices na yon. At syempre hingin natin yung kanilang mga datos, no, patungkol sa implementation, budget utilization, no. So basically ganun ang ating no. And syempre meron din pang isang track actually, meron din natawag tayo na citizens participatory audit, kung tawagin. Yan ay yan po ang isang mekanismo kung saan pwede po tayong tumulong sa ating mga state auditors ng pag-determine ng audit topics at tutulungan natin sila sa pag-audit nila sa mga specific programs and projects ng mga ahensya. Kung makikita po ninyo, 'di ba sa DepEd, 'di ba, mayroong annual audit report 'yan at nakikita natin doon yung mga detalye, no, ng mga audit findings po nila patungkol sa iba't ibang programa. At kung makita po natin actually nga dito, sample lang po ako, dito sa mga issues na ni-raise, no, ng ating House of Representatives during po sa 2025 DepEd budget, galing sa CPBRD po ito na briefer. Makita niyo yung 2023 findings, no. Syempre yan po ay tinanong ng ating mga legislators kung ano po ang naging progreso, no, ng DepEd patungkol po dun sa low budget utilization and non-delivery ICT packages,
At saka halimbawa, meron ding nakita actually sa COA na ineligible food items in undelivered milk supply for school-based feeding program. Meron din iba't ibang programa, nakita nyo nga dito, persistent issues nga in education. Nandiyan pa rin, di ba? Despite the high budget utilization rate, mga 90%, tinignan ko dun sa datos, 90% halos ang plus, no? Ang utilization rate. Pero yung mga issues nandiyan pa din, no? At makita nyo nga rito, huge unused appropriations. No? Malaking appropriations, so malaking bulton ng budget ang hindi nagagamit, no, ng DepEd. At syempre, iba pang mga issues nga nila dyan, syempre yung mga teaching load, no, complaints ng mga teachers, pag-revisit ng implementation guidelines sa learning recovery plan, no, focusing on literacy and numeracy. Actually, ito magandang baseline ito kung ano yung gusto niyo pakialaman sa DepEd budget. Siyempre, mababa rin ang budget allocation para sa teacher development, meron din teacher expertise mismatch, tapos meron din classroom shortage, di ba? Makita natin kanina, mataas ang budget utilization rate pero meron pa ring classroom shortage, no? At yung mga targets hindi po nila na-achieve, no? At yan, marami pa ring mga aspekto na lalo na po kaya din siguro nababawasan ang budget po sa personal service sa personal positions dahil nga walang takers. Ibig sabihin, unfilled positions po, hindi po nababakante ang mga posisyon ng ating mga ng ating mga agruan at syempre tumataas din, no? Like bumababa ang budget doon sa bumababa ang budget doon sa personal positions pero tumataas ang budget po doon sa professional services. Kumbaga, nagiging job order at contract of service, no? At hindi nagiging regular ang posisyon ng mga agruan, for example. At syempre, yung expansion nga noong government subsidies sa private education. At ngayon nga, 40.5 billion ang budget. So, yun po yung mga pwede pagsimulan din, no? Na mga issues. Syempre, mas kayo makaka-determine yan, lalo na sa inyong level, kung ano yung mas gusto nyo pong pag-engage yan. Pero yung nga, yung national budget, yung mga programa nandoon ng DepEd, pag-aralan po natin at doon po tayo natin magsimulan kung ano po yung ating mas pagpaprioridad sa ating sektor na i-engage po, no, sa DepEd at sa local government din. Ayun, maraming salamat po, Sir Alce. So, ayan, balik tayo kay Levin. Levin, baka may gusto kang i-komento o may gusto kang i-clarify kay Sir Alce. Okay, take it away na, Levin, sorry. Okay, so sa palagay niyo po, so paano po makakatulong yung mga programa tulad po ng school-based feeding program? Yung pinag-usapan niyo po kanina school-based, kung para maiwasan po yung mga issue ng undelivered milk supply or yung unedible food items po na sinabi niyo po kanina. Sa palagay niyo po, ano po yung pwedeng gawin po ng pamahalaan para dito po? Ayan, so doon sa mga naging audit findings, no, doon sa mga naging audit findings actually, yun ang kailangan, dapat gumawa mo ng mekanismo, no, ang DepEd para mas mapaigting yung kanilang budget utilization. For example, yun sa ICT, mga sa low budget utilization doon sa ICT packages, for example, ay kailangan nila din ng mas mekanismo para tsaka para mas mapaigting nila yung mapabilis, mas maging efficient yung procure halimbawa sa mga ICT packages kasi kung maalala nyo nga malaking issue din yung kaso ng DepEd laptops, no, noong mga nakaraang taon. Kaya mahalaga rin talaga na maiayos yon. So, sabihin, kailangan magkaroon ng sistema at mekanismo. Tsaka halimbawa, at kakatanda ko rin, halimbawa, ay gumawa na rin actually ang DepEd ng mga bids and awards committees. No? Hindi lang nag-iisa yan. So marami silang ginawa para mas mapabilis. At saka meron din sila tinatawag na full delivery units, kung ano nagkakamali, para dun sa kanilang mga flagship programs, no, ay mas mapabilis nila yung pag-implement. Syempre, meron pa rin siguro yan mga implementation problems at yun ang kailangan din talaga ayusin, repasuhin po ng DepEd
at saka doon naman sa issue ng indelible food items and undelivered supply, no, for school-based feeding program, actually nandun yun sa level din ng procurement, no? Kung sino po yung mga kanilang na-awardan, no, ng mga kontrata, kailangan magkaroon din syempre ng maayos na yung sa procurement process, no? Dapat at sa mula pa lamang nagkaroon na ng background check po dun sa mga ano, no, sa mga naging participants po ng bidding, para hindi naging inedible yung food items. At syempre, yung undelivered meal supply, nandun po yun actually sa level din ng procurement din yan, dahil kung hindi nag-deliver ang contractor halimbawa, syempre kailangan bigyan ng ano ng sanction ng DepEd, dahil hindi sila nag-deliver halimbawa, ano. At syempre naman po, pwedeng hindi, kasi ang pwedeng gawin diyan ay hindi mo bayaran yung supplier, for example. Dahil syempre hindi siya nag-deliver, no? And ito mahalaga rin actually, ito nakalimutan ko. Mahalagang actually para masiguro na i-spend, no, magastos ng wasto ang ating pambansang budget. Tayo po ay mag-participate actually po sa ano, no, sa Bids and Awards Committee, sa procurement. Dahil po sa ating namang ano na Government Procurement Act, ngayon meron ng bagong batas, no, na amendahan po yung dating Government Procurement Act Reform Law dati, ay pwede po actually tayo mag-participate, no, as observers, no, procurement observers sa mga Bids and Awards Committee proceedings. So ibig sabihin, kung tayo po ay mayroong expertise, pwede po tayo maimbitahan actually ng BAC na mag-participate as observers at i-report kung ano man ang mga meding maging irregularidad na mangyari during the procurement process of procurement proceedings. Mahalaga yung kasi first step yon ng first step yon ng accountability. I-report natin syempre sa bids sa head of procuring entity yung maaring mangyayari o nangyayari na irregularidad. Tapos pwede rin step 2 dyan ay i-report doon naman sa ombudsman na, sa level ng ombudsman. Although medyo syempre malalawak na yan, no, na mekanismo, pero yan isa sa options, no, na pwedeng gawin, no. Although syempre ang pwedeng tingin ko sa ngayon, ang pwedeng natin munang gawin bilang estudyante, syempre doon tayo sa school level, ano. Pero yan po ay isa sa mga kailangan ding gawin. Pwede natin magawa pala, no, as mga citizens din, na pagbabantay po sa paggagastos ng ating pambansang budget. Ayan. Bukod sa mga nabanggit na rin kanina, na pag-engage mismo, yan nandiyan yung sa citizens participatory audit, nandiyan yung pag-directly engage sa mga agencies, no, sa mga offices, patungkol po sa mga education programs, and syempre of course yung pong procurement observers. Ayan. Ay, ito lang po, isa pa po. Kasi po, di ba, kanina po, may dun sa isang issue po na na-raise dun sa audit po, na medyo na-curious po ako. Kasi, di ba po, kanina napansin po na sabi niyo naman po na pataas naman ng pataas ang budget ng DepEd kesa sa nakaraang taon. Pero kasi, overall doon yun. po sa overall po. Pero kasi doon po sa sinabi niyo, kahit mataas naman yung pondo, meron po dong issue na na-raise na hindi po lahat ng pondo nagagamit tulad po nung 2023 Yes. po yung 3.8 billion. Tapos sa mga susunod po na tapos parang sa akin parang isa tong malaking problema kasi kahit sapat po yung pera na naano sa DepEd po, parang hindi naaabot sa mga programa na talagang kailangan na pag-aralan po. So, question ko lang po, bakit hindi po nagagamit ng buo ang budget ng DepEd po? Tapos ano pong mga posibleng dahilan po sa likod dito? Nabanggit ko nga kanina, no, may mga implementation problems siguro, no. Kaya hindi nagagamit. Kasi ang budget natin, kapag yan po ay na-release na, no, yung tinatawag na kasi ang ating budget ay may yan para ang ating national budget ay yun na rin actually nagiging release document, no. JA as release document, no, basically. Dapat at the very start of the year, actually dapat sinisimulan na rin ang transaksyon or ang yung proseso ng paggastos. So mag-aano ka na ng mga kontrata, no? May magkano sa procurement, kontrata, hanggang sa may award ng mga kontrata. Ngayon,
dahil may unused appropriations, no? Yan yung tinatawag na underspending problems, no? And syempre nasa ano yan nasa ano yan, no? Pwede kasing hindi na-implement, pwedeng hindi talaga na-implement ang programa, nahirapan mag-implement. Kaya sa simula pa lang, kasi ito unused unused. Ibig sabihin, pag sinabi mo kasi unused appropriation, sa simula pa lang ay hindi na nagamit yung budget, no? Hindi yan yung parang sa kalagitnaan ay doon nagkaroon ng problema. So basically for me kasi pag sinabi mo unused appropriation, no? Is basically a choice that they made na ay hindi na natin i-implement ito, no? Hindi kumpara doon sa pag sinabing unobligated, ito medyo may mga technical lang na mga na mga terminology akong babanggitin. Pero pag sinabi mo unobligated, no? Ang budget, no? At that level kasi ay meron lang nasimulan pero hindi lang talaga nagastos pa yung talagang budget. Maaaring may nasimulan na pagtatayo, pagtatayo ng mga eskwelahan, no? School construction, meron na simulan na, no? Pero hindi pa lang natapos, hindi pa lang naka-deliver, kaya hindi pa nire-release o dinidisburse. Pag sabing disburse, yun na talaga yung nagastos talaga. Final na nagastos ang pera. Pag sinabing unused appropriation, sa simula pa lang ay hindi na nagastos o hindi na talaga nagamit, no, yung budget. At yung 38.8 billion, although 5.2% lamang yan ng DepEd total budget, siyempre, nominally, no, malaki na rin ng 38.8 billion, no? At sana ay nagamit na lamang sa ibang purpose kung hindi talaga nagamit sa original na purpose. Nakabahala ito dahil ibig sabihin, yung ating mga program offices, halimbawa, ay hindi talaga sila ready na i-implement talaga in the first place yung mga programang na-allocate sa kanila, no? Meron din actually kasi nangyayari na may mga amendments din kasi ginagawa minsan din, no, ang ating mga mababatas. At syempre hindi naging part ng original na proposal, no, o mungkahing budget yung inallocate. Kaya kumbaga ay wala talagang kakayahan o hindi yan kasama sa kanilang regular budget, wala silang ownership, no? Wala silang ownership dun sa budget na iyon. Kaya hindi nila nagamit. Kasi 'di ba, mayroon din kasing rule actually sa budget na use it or lose it policy. Kaya yung high unused appropriations na yan, kung yan ay hindi talaga nagamit, kasi meron din continuing appropriations, pwede mo pa magamit in 2 years. Pero kung yan talaga hindi nagamit nila in 2 years, ibig sabihin ay talagang hindi nila magagamit yan, no? Yun talaga yun. Kaya kumbaga, yung sa use it or lose it policy ng budget, mahalaga talaga na dapat ay nagagastos kung ano yung nakalagay sa ating pambansang budget. Dahil ang pambansang budget, tandaan natin, ay batas yan, no? At dahil kung yan talaga ay hindi nagamit, yan ay isang desisyon na internally ay talagang in-identify ay hindi namin kayang implement o hindi namin ma-implement talaga yan dahil hindi namin yan prioridad. Maaring ganun ang sagot. Kasi unused Ayun. appropriation. So, Ayun, Levin. Okay ka na ba doon? medyo medyo lang may mga technical tayo na banggit ng mga terminolohiya, pero basically kasi pag unused appropriations ito talaga kasi talagang pinili na dinesisyonan na hindi yan magamit yung budget. Yun ang ibig Ayan, sabihin. opo. Ayun, Levin, may ano ka pa? May dadagdag ka pa, Okay, Levin? ito last na to. Kasi sabi niyo naman din, Kuya Akim, di ba kanina, yung tungkol sa mismatch ng mga expertise ng mga teacher. So, Sir Alce, kasi sinabi Yes. niyo po na may budget naman po yung teacher development, which is yung 2.28 billion. So, sa palagay niyo ba, sapat na po ba to? Kasi sinabi niyo rin po dun sa issues na ni-raise po sa audit is 62% ng mga teacher ang mismatch. Teacher expertise mismatch. So, sa palagay niyo po ba, sapat pa po ba tong budget na binigay? Okay, unang-una itong mga issues na ito ay ni-raise ng mga mamabatas during the budget hearings sa DepEd. So hindi ako talaga yung nagano nito. Sila yung nag-raise nito during the budget hearings. So yeah,
Kaya nga, na-identify nila na talaga mababa, no? Kasi 2.28 billion pesos. So, papakita ko sa inyo, Sorry, hindi yan. Ito yan actually. Yan, no? Education Human Resource Development Program, no? So, kumpara natin sa kalakhan ng kabuuang budget ng DepEd, talagang maliit talaga siya. Kaya totoong sinasabi dito ng mga mababatas na na talagang mababa ang budget para sa teacher development. Okay? Yung sa teacher mismatch, teacher expertise mismatch, yan naman ay findings naman ng EDCOM, Education Committee yan, no, na binuo ng Kongreso para reviewin ang status ng educational system. So sabi nila doon sa findings nila na mayroong malaki ang teachers expertise mismatch. Ibig sabihin niyan, 62%. So sa 6 sa 10 na mga teacher hindi yun talaga yung kanilang subject na tinuturo ay hindi nila expertise, no, in the first place. Kaya sila ay nag-biology nung college pero tinuturo nila ay aralin panlipunan. Parang ganun ang ibig sabihin ng teacher expertise mismatch. At malaki yung percentage yan, 6 out of 10. So basically 62%. So malaki yun. So ibig sabihin yung teacher development, no, mahalaga talaga din yun. At ito yung maliit lang ang budget para sa teacher development. At napakahalagang salik ito actually, no, doon sa no, para masiguro na na yung tinuturo sa ating mga estudyante ay talagang talagang batay doon sa kanila din. Kumbaga, mas naging effective yung teaching sana, no? Kung mataas ang prioridad sa teacher development para bumaba actually yung mismatch sa teacher expertise mismatch. Oo. Kasi mahalaga rin, halimbawa, pag kayo tinuruan, yung magtuturo sa inyo sa math, talagang math major, di ba? Yung gano'n. Ganun. So, basically, ganun yun, no? Mahalaga talagang salik ang teacher development, no? Tsaka, kung makikita niyo yan, pagka ma-encounter niyo, may mga pre-service trainings, continuing education ng mga teachers. At mahalagang nalalahukan nila, mahalaga actually na mayroong programa doon at nalalahukan niyo ng mga teacher, no? Para kumbaga ay mas mapalawig pa yung kanilang expertise pa sa kanilang larangan at syempre mas mapalawig pa rin yung kanilang expertise sa kanila ding pagtuturo. At syempre yung nabanggit na rin din ito actually yung load, teaching load, di ba? Mahalaga rin actually na mas malaki yung oras nilang nalalaan sa teaching load kumpara dun sa kanilang mga admin na mga tasks. Ayan. Although alam ko, kakalam ko meron yatang DepEd order yata na ni-release on this, no. Pero mahalaga talaga na ma-implement 'yon ng mas mas effectively, mas ma-implement talaga 'yan para mas makapag-focus talaga ang mga teachers sa pagtuturo. Ayun. Levin, okay ka na ba? O may gusto ka pang Ayun, Ayan, thank you. okay na, no. Talagang nahirapan talaga si Casey. And of course, no, yun talaga doon sa mismatch talaga doon tayo talaga. Kasi, wow, ang laki pala ng percentage ng job mismatch. And yun talaga, no, kasi nga, kahit nga sa amin, mga interns pa lang, talagang, sabi namin na mahirap talagang pagturo ng hindi mo major talaga. Kasi ang daming adjustments, ang daming dapat, kasi sa akin lang, compare ko kasi yung magturo ang isang teacher na major niya talaga, at saka yung hindi niya major. Kasi kung major niya talaga, ayun, gaganahan kang makinig. Kasi nga, ayun, may factors din talaga, no, na magiging epekto sa bata para matuto siya. Kasi college pa lang, parang tinuturo na yung mga techniques, ganon, kung paano ituro yung major subjects na to. Especially sa math, na talaga makikita natin ng taas talaga ng pag nito, parang nangungulelat talaga tayo, no, na of course, no, kita naman doon sa data. And of course, no, yung sa mga schools natin para mas maging appropriate, no, mas maging malaman talaga natin yung transparency talaga na hinihingi natin, no. Meron naman yung mga school-based management at doon sa SBM pa lang na yun is nandun na yung parang yung mga reports ng school, yung parang nagaganap sa school simula sa curriculum, sa budget, and sa lahat kabuuan ng school itself, no. Kaya if may mga katanungan kayo hinggil sa schools, no, nandiyan naman yung SBM, no, may mga SBM rooms naman dyan, nandun ho lahat yung mga kasagutan ng inyong tanong, no, kasi naging part din ako ng SBM before, and of course, no,
nandoon din talaga yung transparency na hinihingi din natin. And of course, para sa panghuling tanong, no, kasi nga talagang sinalato naman tayo sa oras. So talagang mas na-deepen nga natin yung topic. And of course, no, sabi nga nila talagang minsan talaga kumukulong talaga tayo sa oras, no. No, so sa Oo. panghuli naman nating tanong, no. So ayan, ano ang mga hakbang na maaari nating gawin upang may parating ang ating opinyon o saloobin hinggil sa mga pondo sa edukasyon. Ayan. So ganito yun natin sa Ate kasi it's all about pondo or budget to no. So Oo. ayan. Yeah. Pero alam niyo kasi malaking aspekto actually ng budget ang programa. Ang budget kasi yan ang translation lamang nung prioridad sa mga programa in peso terms, no? So ibig sabihin, mas mahalaga pa din na mas matutukan natin ng husto yung pag-develop ng mga programa. Of course, the numbers will follow, no? The budget will follow. Ang mahalaga, ma-determine ninyo kayo, pag-aralan niyo mabuti kung ano yung mga programa ng education programs na gusto niyo talagang lahukan, gusto niyo mabigyan ng prioridad. For example, kasi 'di ba tayo ay meron dapat pagkiling din sa mga marginalized, vulnerable, excluded, no, sa education. Ang budget sa inclusive education ay 6.6 something billion, 6.1 billion, no? Tingin niyo ba sapat na ito? Para niyo malaman kung sapat na 'yon, kailangan niyo din tingnan siyempre yung programa, no, ng DepEd patungkol sa inclusive education. Marami 'yon, no? Madrasa, special needs, flexible learning options, no. So ngayon, pag inaralan natin 'yon, kailangan mabangganin niyo 'yon dun sa orihinal na programa ng DepEd. Orihinal na proposal pala, proposal ng DepEd. At siyempre, kayo din, gagawa rin kayo ng sarili ninyo. Babanggaan niyo rin 'yun sa new sector. Medyo ano 'to, kailangan ng matinding capacity building ito, no? Siyempre nandiyan din naman ang ating mga kasama sa Education Network Philippines para tayo matulungan patungkol diyan. Pero mahalaga talaga yung programa. Okay? And pagka nagawa na natin yung programa o nagkaroon na tayo ng idea patungkol sa particular na education program, saka na pupunta yung sa budget. Kasi ang budget naman, may natin pag-aralan ng hiwalay ang budget process, no? At syempre, mahalaga rin actually yung skill na dapat matutunan natin pagdating sa budgeting ay yung costing. Kasi dito natin malalaman sa costing kung magkano ang katapat, no, na budget para dun sa mga programa na alagay. Halimbawa dun sa, for example, sa school implementation, school improvement plan, for example, sa annual investment plan, for example, or sa national, no, yung sa kanilang mga work and financial plan, for example. Doon natin makikita yon yung costing, no, kung magkano yan, no, per program o per activity, makikita natin yan dyan. So medyo ano na yan, metikuloso na yan na bahagi ng pag-budget. Pero mahalaga rin actually yan na skill natin as advocates na dapat matutunan natin yan in terms of budget advocacy. Ngayon, pagdating naman sa budget, pagdating lamang yan sa budget advocacy, no? At syempre, meron din tayong mga mga capacity building din dapat ang ginagawa para ba naman sa pag-engage mismo sa mga offices at then syempre dun sa legislature. Dahil syempre, ang mga mababatas natin, no, sila ang gumagawa ng batas, sila din ang nagpapasa ng budget, no. At dapat din ano silang engage kung may sakali man may mga programa na hindi na ipapasa o hindi pa naipasa dun sa level ng ahensya, no? O sa level ng agency o sa level ng DBM o sa president, hindi pa napasa dun sa kanilang National Expenditure Program kung tawagin. Isa rin magandang area na paglahukan natin, syempre, yung sa no, yung sabi ko sa audit, no? Citizens Participatory Audit. Sila naghihimok sila ng citizens participation sa audit. Syempre, yun nabanggit ko rin kanina, yung procurement, no? Yung as procurement observers. Maganda rin lahukan natin yung iba't ibang mga kasi nandun na talaga yung yung implementation talaga, yung nabanggit natin kanina ng mga implementation problems. Yung mga programa, yung mga problema talaga sa implementation, doon natin makikita yan, no? Syempre, yung pagka meron na kayong engagement sa isang program office, talagang constantly ma-engage nyo sila dahil halimbawa yung mga status sa implementation
sa kanila din malalaman yun, no? And syempre, mas tutulungan din natin sila actually na magkaroon ng ownership po dun sa ating mga programa na ipapropose dahil ang implementers pa rin talaga sa kahulit-hulihan ay yung mga ahensya o yung mga program offices. At tayo ay nandito para tayo naman dito para tulungan din sila na magkaroon ng ownership dun sa kanilang mga programa at sa programa din na ating pinupush. Yun yung ating sigurong role, no, as citizens, budget advocacy, sa audit, and then sa procurement observers. Mahalaga lang na tayo ay nandito lang. In terms naman sa kailangan lang din nating di ba, meron tayong mga findings, meron tayong mga ito natin patungkol sa budget, no? Kung meron tayong mga findings tungkol dito, pwede naman natin i-area yan, no, sa social media halimbawa, no? Sa ating mga kapwa kaklase para ma-inform din sila. Di ba, nabanggit ko kanina, di ba, nabanggit ko last time, di ba, na merong line item per school, di ba? Line item per school sa ating GAA. So mahalaga doon na yon mai ano nyo, no? Mai-relay ninyo sa inyong mga kapwa estudyante. Ito may budget ng ganitong amount. Baka pwede nating baka pwede nating makita yung kabuuan programa para makapag-propose din tayo ng ating mga gustong mga gusto nating mga activities para mas mapa-strengthen pa yung talagang original na programa na nandoon sa, for example, SIP, AIP, mga ganyan. So yung mga ganun, no? So mahalaga na din talaga na ano, yung transparency and accountability and participation in terms of yung pag-relay sa ating mga student body, no? And then of course yung ating pag-engage sa gobyerno ay dapat steadfast tayo. At syempre kasi hindi naman sa lahat ng oras ay lagi tayong merong gains. Syempre kailangan lang din natin talaga na maging steadfast dahil eventually din naman magkakaroon tayo ng progressive realization, kumbaga, na mapapatugubayan natin yung ating mga pangarap patungkol po sa pag-improve ng ating education system. So yun po. Ayan, no, maraming salamat, no, Sir Alce, at nabigyan mo kami ng isang napakagandang tips, no, at higit sa lahat, Wait lang. no, Akim, no, maganda rin actually idagdag pag nakipag-engage tayo, no, sa level ng either sa executive man yan, sa mga program offices at saka sa legislature, gumawa ng position paper, no? Position paper briefers, no? Budget briefers, no, patungkol sa ating mga programa na gustong i-push po patungkol sa ating mga budgets for education. So yun yung operational, operational para meron tayo talagang dokumento na inilalabi, no, sa ating mga i-engage sa mga agencies, no. And then syempre pagdating naman sa sa procurement observers pala ay report ng procurement proceedings. At pagdating naman sa audit, participatory audit, syempre yung audit report. So yun. Ayun, may pahabol pa si Sir Alce, no? Ayan, maraming salamat po, Sir Alce, no? Talagang nabigyan mo kami sa napakagandang tips. Of course, kaalaman na maaari namin matutunan, no? At maaari din namin may bahagi sa aming kapwa mag-aral na rin, no? At sa komunidad na rin as well. At alam namin na magagamit namin lahat ng ito, no? Hindi lamang ngayon, kundi sa mga susunod pang henerasyon, of course, no? And of course, we are thankful na binigyan mo kami ng kahit isang oras lang para matuto, no, mula sa iyo. And of course, no, para sa lahat na napag-usapan ngayong araw na ito, natakil natin, no, kung last week, no, medyo summary lang siya, at ngayon naman, no, ay talagang naisa-isa natin sa tulog ni Levin, no, talagang naisa-isa natin simula dun sa problem, sa mga nagaganap, at higit sa lahat dun sa maaaring mabigay na solusyon, at kung ano man yung dapat nating gawin, no, para makialam, no, malaman at may bahagi kung ano man yung mga opinion at ano man yung matis sa loobin, and of course kung paano tayo makakatulong sa pag-allocate ng mga budgets na yan. At kung gusto nyo pong mapanood na full episode na ito, no, maaari nyo lamang pong balikan ang episode na ito at mapapanood po ito siya, no, sa Kalambak. At sa iba pa pong mga announcement, nariyan po si Levin
para sa ilan nating mga announcement. Ayan. Hello sa'yo, Levin. Ayun, hello Kuya Akim. So, ang dami nga nating natalakay today and feeling ko parang mas nadagdagan talaga yung kaalaman ko tungkol sa topic natin which is yung 2025 DepEd budget. So, parang bilang isang mag-aaral, nakita ko malaking problema ang learning poverty sa Pilipinas kung saan parang maraming kabataan ang nahihirapan magbasa, tumintindi ng mga aralin. Kung patuloy at kung parang pagpatuloy po tong nangyayari is para magkakaroon din tayo ng hadlang at sa ating pag-aaral at paghanda po sa hinaharap. So yun lang po nga sana naintindihan rin ng ating mga manonood today pero kung may gusto kayong balikan, pwede niyo po naman panoorin na aming episode sa official and Facebook and YouTube channel ng Kalambag which streams every Saturday 1 to 2 p.m. Meron rin po tayo ang Inklusyon, Envisioning an Inclusive Society or Inklusyon, now na. Every Wednesday, 3 to 4 p.m. And para po sa mga senior natin dyan, meron rin po tayo ang Senior City which is adult learning and education with a focus on the framework of lifelong learning. Every Saturday po yan, 7 to 8 p.m. So lahat pong yan ay mapapanood rin po natin sa official page rin po ng Inet Philippines. At sana po ay abangan nyo rin po ang susunod na episode ng Kalambag. And bago po tayo magtapos ay gusto ko pasalamatan ng aming mga viewers na nakinig at sumabaybay sa ating programa ngayong araw na ito. At gusto ko rin po pasalamatan si Sir Alce na pumayag na sumama sa ating usapan ngayong patungkol sa 2025 budget bilang continuation po ng ating naharang episode. Maraming salamat din po. Baka po may gusto po kayong sabihin Sir Alce or may gusto po kayong pasalamatan. Ayan, sige. Maraming salamat muli no sa sa Inet Philippines at syempre sa bumubuo din ng Kalambag Inet Philippines no sa mga estudyante sa pag-imbita sa amin no. Maraming salamat at nakapagbahagi muli patungkol sa issue pagtutungkol sa national budget or dito ay patungkol sa DepEd budget. Siguro in closing lang sa akin, no, mahalaga talaga na sa inyo no talaga pumosisyon kayo bilang mga kabataan sa mga issues patungkol sa education. Yun ang pinakamahalaga rin. Syempre, darating na dyan, susunod na dyan yung mga sa program level, tsaka sa budget. Susunod yan. Pero ang pinakamahalaga ay pumosisyon kayo. Kasi kailangan meron kayong position no? Patungkol sa education issues. Doon nagsisimula iyan. Tapos saka darating yung mga specific na mga patungkol sa programs no sa budget no. Kaya medyo yan ay mga nitty-gritty ba. Pero mahalaga talaga yon yung pumosisyon muna kayo sa mga education issues. Yeah. As youth. Yeah. So, maraming salamat po. So, ayan no, maraming salamat sa Alce at sa lahat na nanood po for today's episode ng Kalambag and see you po next episode po. Naway abangan niyo po ang susunod na episode ng Kalambag. Muli po, kasama natin si Sir Alce at saka si Levin. Ako po ang inyong lingkod, ako po ang inyong Kuya Akim at ito ang Kalambag. Ayan. See you next week po and God bless us all. Thank you so much.